Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Diretso na po tayo sa ating talakayan. Ito pong si Bato de la Rosa, sabay nabuhay na naman ito ka-coffee. At ang pinapalabas talaga nila, sila lang talaga magaling. Nabuhay na naman ka-coffee si Bato at binibira na naman itong si PBBM. Parang ang labas nito kayo itong nagkasala, kayo itong may pananagutan sa International Criminal Court at kayo itong malapit ng makulong sa ICC, pero parang pinapalabas ninyo na si PBBM may kasalanan dyan. Anong kinalaman ni PBBM dyan? Ang pinag-uugutan ito ni Bato dahil po sa statement ni DOJ Secretary Crispin Remulla, no, na handa ito makipag-usap sa International Criminal Court. At ang sinasabi din ni Executive Secretary Lucas Bersamin na if ever humingi ng tulong itong ICC sa Interpol, abay hindi pwedeng baliwalain yung request ng Interpol dahil natulungan tayo ng Interpol Kumbaga may pananagutan din tayo sa Interpol. So itong si Bato nagsalita. Kanina lang to ka-coffee. Marcos mahina. Wow! Headline ng Politico.com. Marcos mahina. Bato de la Rosa chides admin for flopping on ICC stand. Paiba-iba daw po ng stand ang Marcos administration patungkol po sa usapin ng International Criminal Court. Wow, Marcos mahina ha. Hindi pa rin talaga sila nadadala dyan sa Marcos weak leader na sentimiento nila. Panahon pa ng kampanya yan Si Digong kasi nagpauso niyan Sinabi niya na weak president or weak candidate that time, no, si PBBM. So, sige. Silang strong kasi silang palamura. Silang strong dahil silang malakas ang boses. Isa rito si Bato. Si Bato ang strong dahil nag-implement siya ng tukhang, pinagtsutsugyi ang 30,000 na Pilipino. Sige, yan ang definition nila ng strong. Sige, si PBBM ang mahina. Kasi soft-spoken si PBBM, diplomatic si PBBM. O sige, weak si PBBM. Yan ang kanilang pinapalabas yan. Hindi kayo na. Senator Ronald De La Rosa slammed the administration of President Ferdinand Marcos Jr. for changing its stance on cooperating with the International Criminal Courts or ICC's investigation on the Duterte drug war for crimes against humanity. Wow, binibira ni Bato. Bakit daw nag-iiba ng stand ang administrasyon ni PBBM? Doon nilinaw na yan ni Executive Secretary. Sabi ni Executive Secretary, malinaw naman yan. Walang jurisdiction ng ICC. Hindi naman nagbabago Yung stand ng presidente dyan, walang jurisdiction ng ICC, hindi sila pwede manghimasok. It's just that kapag humingi sila ng tulong sa Interpol, tutulungan natin yan. Dahil malaki po yun na itulong sa atin ng Interpol at yan po ay ating pananagutan sa international community. Sabi ni Bato, paiba-iba kayo ng stand Noon, ito sinasabi ni Digong, sinasabi ni Marcos, hindi makikipagtulungan sa ICC, pero bakit ngayon nag-iiba ng stand Kasi hindi kayo tumitigil Ayaw nyo tumigil O baka ito na, baka ICC na lang magpatigil sa inyo. Kasi imbis na tumulong kayo, hindi kayo tumutulong. Finally, ito, ICC, sana magkatotoo na ito. Ayan na, bukas na ang Pilipinas. Handa nang tumulong ang Pilipinas, kaya ICC, paspas na kayo dyan. Bilisan nyo na. Binigyan na kayo ng ideya ni Executive Secretary Lucas Bersamin kung anong pwede nyong gawin. Idaan nyo sa Interpol. Ayan. Kasi sinasabi ni Bersamin, once na may hiningi kayo dyan, na may taong may pananagutan sa ICC, itutulong po ang gobyerno ng Pilipinas. Kung si Digong yan o si Bato yan, ibigay na yan dyan sa ICC at dyan makulong yan sa Europa. Sabi nga sa comment matatahimik ang Pilipinas, papayapa ang Pilipinas kapag wala itong mga magugulo na ito. Ito naman nagpapagulo Yung mga gusto sila din nakahawak sa trono ng presidente, tapos na kayo hindi kayo marunong magparaya. Actually, hindi kayo magpaparaya manahimik ka, coffee. Hindi kinakailangan magparaya dahil hindi naman sa inyo yan. Ang presidency ay Marcos administration ngayon. Tapos na si Digong. Hindi na siya relevant, kaya dapat tumigil na siya at tantanan niya na itong administrasyon na ito. Hayaan nang magtrabaho ang administrasyon. Kung hindi kayo makamove on, antayin nyo by 2028, yan baka manalo si Inday. Hayaan namin kayo kung kayo mananalo, kung kayo iboboto. Sige, marami pang pinagsasabi si Bato dito Nakala mo napakahusay, hindi niya rin naman alam ang diferensya ng lupang hinirang at bayang magiliw. Nalilihis ako sa ibang topic. Nakita ko lang kanina kasi. Akala niya, ang title ng lupang hinirang, ibayang magiliw. Diyos ko po, nako, kakaawa. He was reacting to Executive Secretary Lucas Bersamin's statement that the Philippines will respond favorably or positively to a possible request from the International Criminal Police Organization or Interpol
to implement a possible ICC arrest warrant against former President Rodrigo Duterte. Di ba si Digong na nagsabi, ICC madaliin ninyo habang buhay pa siya? Di ba sinabi niya yan? Bilisan ninyo yung investigasyon habang buhay pa siya. O bakit ngayon nagre-react kayo? Akala ko ba hindi kayo takot sa ICC? Pero bakit ngayon? Todo react itong si Bato. Bakit tutulong daw ang Pilipinas? Akala ko ba hindi kayo takot sa ICC? Ngayon, react kayo ngayon. Ibig sabihin, takot din kayo sa ICC. Hindi niyo pwedeng i-deny yan. Isa yan sa weakness ninyo, yung ICC na yan. And eventually, maa-arresto kayo ng ICC. Bersamin said the move was a sign of committee for the request the Philippines might ask for Interpol in the future. Bersamin's statement, which conflicted with President Marcos's earlier pronouncement not to cooperate with the ICC, exposed the administration's weakness in governance. Sabi po ni Bato. Wow! Anong alam ni Bato sa governance? Maintindihan mo pa kung eksperto yung nagsabing weak sa governance. Nakakahiya naman kay Lucas Bersamin. Nakakahiya kay Presidente. Nakakahiya sa mga sekretary, sa mga miyembro ng gabinete. Nasabihan kayo ni Bato na weakness or weak in governance. Wow! Ano kaya ibig sabihin ng governance? Para kay Bato. Ayan, weak daw. Nagpapakita daw po ng kahinaan sa pamamahala o sa governance. Itong conflicting statements daw ni President Marcos at ni Lucas Bersamin. Meron bang conflicting? Parang wala. Di ba sinasabi ni Bersamin, nananatili pa rin ang state stand ng presidente ever since yun naman sinasabi niya na ang ICC walang jurisdiction sa atin. Pero kapag meron na silang warrant of arrest, bahala sila kung paano nila na-produce yung warrant of arrest na yan. Regardless kung anong style ang ginawa ng ICC, basta hindi tutulong ang Pilipinas dyan para ma-issue yung warrant of arrest. Kapag may warrant of arrest na at humingi sila sa Interpol, wala na tayong magagawa dyan. Kailangan nating tumulong sa Interpol dahil pananagutan natin yan. Saan yung conflicting statement doon? Na sinasabi ni Bato na sign daw po ng weakness in governance. Wow! Wow! Nakakahiya kay Lee Kuan Yew. Nakakahiya sa magagaling na leader. Nanggaling pa talaga kay Bato yan. Maintindihan mo yan kung galing sa mahusay na leader na sabihan mo, i-assess mo na weak yung governance ng administrasyon na ito. Tulad nila, Lee Kuan Yew, yung mga bibigatin na mga leader. Alam mo, ito na siya. Yan ang style niya eh. Si Bato ganyan talaga style niya eh. Ewan ko, nakabubudol ito. Kalang know it all eh. Alam niyo yung ibig sabihin ng know it all? Alam niya lahat. Siya pinakamagaling. Yan, ganyan yung style niya. Yung mga ganitong linyahan, alam mo, ang yabang no? Alam mo, dyan makikita, tila itong gobyerno na ito ay leaderless. Wow! Wala daw pong leader. Walang leader ang bansa na to. Yan ang obserbasyon ni Bato. Leaderless. Wow! Coming from Bato ha. Hindi mo alam kung saan ang direksyon ng gobyerno na ito. Wow! Isa pang wow! Magugulo kasi kayo eh. Kayo yung nagpapagulo. Ito yung direksyon, malinaw yan. Economic recovery. Paunlarin ng Pilipinas, siya ng direksyon. Alam nyo ginagawa. Kayo yung mga stumbling blocks eh. Kayo yung humaharang doon. Imbis na paangat tayo, kayo tong mga DDS ang humahatak pababa sa Pilipinas. Tapos sasabihin ninyo ngayon, walang direksyon ang gobyernong ito. Wow, sabi ni Bato ha, walang direksyon. Sino ang nagtitimon sa gobyernong ito? Ayan, tanungin nyo sarili nyo. Sino ba dapat? Di ba presidente? Bakit si Digong nangingialam? May influence pa rin si Digong eh. Aminin man natin sa hindi, meron pa siyang influence eh. Di ba? Dapat isa lang ang nagtitimon, pero bakit umi-epal kayo? Bakit umi-extra kayo? O nakikigulo kayo? Hayaan nyo si presidente ang magtimon. Dahil siya ang dapat. Siyang presidente, siyang hinalal. Huwag kayong mangialam. Kasi tila, hindi na sinusunod yung pronouncement ng Pangulo na we will never recognize the jurisdiction of ICC. Ganon pa rin. Walang nagbago. Yun yung nilinaw ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Walang jurisdiction ng ICC. Pero ibang usapin na kung Interpol. I hope nagigets ni Bato yan. De La Rosa said in a DWIZ interview on Saturday, January 25, it showed that Marcos has no control over his cabinet and that he is a weak leader who takes back his word about the ICC. De La Rosa said, manang-mana talaga tong si Bato sa amo niya. Manang-mana kay Digong. Ayan, nandyan niya nakuha yung terminong weak leader eh.
O yan, weak leader daw po si BBM, nakakahiya naman daw. It showed that Marcos has no control over the cabinet. Ayan. Ang gusto kasi nila, monopolize, parang panahon ni Digong. Si Digong lang magaling. Sa gabinete, dikta. Si Digong lang ang magaling. Hindi ganyan ang style ni PBBM. Dahil alam niya na may mas magagaling o may mas kasing galing, may nakatutulong. Sige, wag natin pag-usapan yung galing. May potensyal ang bawat isang miyembro ng gabinete, may kanya-kanyang expertise ang mga miyembro ng gabinete at hindi niya, wala siyang monopolyo. Na ako lang ang pinakamagaling dito o bawal kayo magsalita. O tingnan ninyo yung mga cabinet meeting ni Digong. Napakahaba, magdamag pa ka coffee. Sino lang nagsasalita? Siya. Ano yun? Monopolize ang knowledge? Monopolize ang wisdom? Siya lang ang mahusay? Ayan, nasanay si Bato dyan. Hindi ka dyan na style ni PBBM. Maraming mahuhusay din. Oh, kinontrol niya ba si JPE? Si Juan Ponce Enrile sa mga statement niya? Definitely hindi. May wisdom si Enrile na sarili niya. Yung mga binibitawan na statement ni Enrile, in fact, contradicting sila ng stand pagdating po sa impeachment ni Sara Duterte. Oh, sinabihan niya ba si Enrile? Enrile, manahimik ka dyan. Do not post anything on your Facebook page. Do not say anything about impeachment because I am the best person. I am the only one in this country who will say anything about impeachment. Ganyan ba sinasabi ni PBBM sa miyembro ng gabinete? Wala kasing monopolyo. Hindi niya minomonopolize. As contrary sa nakaraang administrasyon na isa lang ang magaling. Hindi pwedeng ganun. Diyan nasanay si Bato dyan eh. Ilang beses siyang sinabi ng ating Pangulo for 1,000 times, hindi daw siya papayag. Bakit iba ang sinasabi ng Pangulo, iba ang sinasabi ng kanyang gabinete? Oy, ano to? Low comprehension ito. Bato de la Rosa, magkaiba sila ng tinutukoy. What's the real status of this government? Sino bang leader nito? Sino ba ang pinaka-chief executive? Bakit ang daming opposing decisions na ginagawa yung kanyang mga gabinete? Paano niya nasabi na ginagawa ng kanyang gabinete? Meron bang official document na sinusunod yung sinasabi ng gabinete? Let's say, sa case ni Remulla. Meron bang sinasabi na ito dapat yung policy natin when it comes to dealing with the ICC? Ano yun? Ang secretary ang nag-decide? Definitely hindi. Ang presidente pa rin mag-decide. National policy yan. Foreign policy niya yan. Asaan ang ebidensya na hindi sumusunod itong mga miyembro ng gabinete? Interpretasyon niya lang yan. Para bang wala siyang control sa kanyang mga gabinete. De la Rosa said, tinan mo, kayo tong galit sa diktador. Tapos anong gusto nyo gawin kay PBB? Maging diktador sa kanyang gabinete? Again yun, paulit-ulit natin sinasabi na gusto nyo palabasin na siya lang ang magaling. Sasakkalin niya lahat, oh. Ito yung gabinete, oh. Bawal kayo magsalita. Ito, hawak ko kayong lahat. Ako lang magaling dito. Yun bang gusto mo ba to? Yun ang ginawa ni Digong. At ayaw ng presidente yung ganyang style. De la Rosa questioned the conflicting statements of our President Marcos and his little President Executive Secretary Lucas Bersamin. Kung ganoon ang stand ng ating little President, the Executive Secretary, at presumably ito ay galing sa Pangulo, kung yan ang stand ng Pangulo natin, laban bawi ang ating Pangulo, nagpapakita ng kanyang kahinaan. Wow! Hindi ko alam kay Bato kung bakit ganyan yung kanyang principle. Senator, actually, ang hirap tawagin na senator eh. Nag-iiba-iba ng circumstances. I hope na iintindihan ninyo. Sana inaral muna to ni Bato. No? Hindi tayo magaling, no? Pero common sense yan. Halimbawa noon, magkaibigan sila ni Inday Sara Duterte. Kasi hindi pa lumalabas itong mga pagwawaldas ng pondo ni Inday Sara Duterte. Malamang mag-iiba ng take ang presidente dahil sa ginawa ng isang tao. Anong madaling sabi natin dyan? Nag-iba ng circumstances. Alam naman ipagtanggol pa ni PBBM na itong si Inday Sara lustay. Winaldas ang confidential funds, winaldas ang pera ng taong bayan. Kung noong 2022 ay nagingitian sila magkasama, ngayon 2024 at 2025, pangit tingnan. At hindi dapat mangyari yan. Nangingitian mo pa lang yung pagnanakaw ng opisyal. Definitely hindi. Kaya nag-iiba-iba ng circumstances. Kaya hindi pwedeng i-insist ni Bato yung lumang mindset niya na hindi ka pwede mag-iba ng stand. Kasi nga nag-iiba ng circumstance. Nag-iiba ng sitwasyon. I hope na iintindihan niya yan. Hindi niya siguro nag-gets yan.
Nagpapakita ng kanyang kahinaan. Wow! Di ko ma-imagine si Bato nagsasalita ng ganito ha. Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla also expressed the Philippine government's limited willingness to cooperate with the ICC investigation on the drug suspects that during Duterte's time. De La Rosa was implicated in the ICC investigation as the former Philippine National Police Chief who implemented the Tukhang. O takot sila ngayon. Kala ko ba matapang? Kala ko ba imbestigahan nyo na habang buhay pa si Digong? Bakit ngayon nag-iiba kayo ng tono? O di ba? O i-apply nyo sa sarili niya. Bakit nag-iiba kayo ng stand? Kasi nag-iiba ng circumstances. Hindi mo pwedeng i-insist yan. Lumang mindset yan at hindi dapat ganyan ang kultura. Hindi ganyan ang mindset. Na porket kaibigan mo siya, hahayaan mo na lang siya sa pinaggagawa niyang kalokohan. Di ba? Hindi ganoon yun. Nag-iiba ng sitwasyon. At hindi mo pwedeng sabihin na tambalos-los yung nag-iba ng statement, nag-iba ng stand. Dahil nag-iiba ng sitwasyon. I hope naiintindihan ni Bato yan. Si Bato kasi kumakautos o kumaka-comment kala mo napakahusay. O weak in governance, sign of weakness daw itong ginagawa. Ewan ko. Saan ba nag-aaral yan si Bato? Ba't ganyan ang mindset niyan? Actually, regardless kung anong school ka galing common sense naman yan Hindi dapat ganyan Isa pa, sinabi niya yung loyalty niya. Di ba? Loyalty niya wala sa gobyerno, wala sa taong bayan, kundi kay Digong. Tama ba yun? Sinabi niya yun noon Loyalty mo nasa isang tao na naglukluk sa'yo sa pwesto? Ganun ba yun? Sino ba nagpapasahod sa'yo? Sino ba sinisilbihan mo? Diyos me, yung Marimar. O siya, sige, komento ang inyong opinion, ang inyong reaction. Baka may mga nais po kayong sabihin. Lagay lang po sa Facebook, like and copy, ka-coffee. Like and copy, pwede ba yun? Like and share, ka-coffee, and comment your reactions. Nasa YouTube, click lang po na subscribe at hit the notification icon. Maraming salamat sa mga sumama. Ingat kayo, ka-coffee. See you sa ating next video. Paalam po. Bye-bye.